Hello, magandang gabi po. 11:22 na ngayong gabi at pagpatuloy po tayo sa ating mga tinatawag na paglalahad o mga revelasyon sa mga bagay-bagay na kakaunti pa lamang tao nakakalam. Ang aking pag-usapan sa ngayon ay patungkol pa rin sa mga Tulfo Brothers kasama na siyempre dyan si Erwin Tulfo. At ang mga ginagawa nila karamihan kumbaga nabuhay sila, nabuo, naging sila, naging tulpo sila sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng tinatawag na pangingikil. Ginagamit po nila yung kanilang clout, kung sa English pa, ang kanilang impluensya at sa pamamagitan ng pananakot ay kukolekta sila ng pera sa mga taong kayang-kaya nila. Ang paborito nilang pagkukunan ng pera ay yung mga opisyal ng customs. So, sa mga opisyal ng customs ay makikita mo diyan sila na lahat pati mga commissioner ay nakaya nilang kunan ng pera. Ganun po kagaling ang mga Tulfo Brothers. So, sa ngayon, ang pag-usapan natin ito yung revelasyon po ng isang babaeng patay na. So kumbaga hinalukay ko yung kanyang hukay at nakita ko sa kanyang website na sa ngayon ay wala na siya, hindi na nababago kasi namatay nga yung babaeng ito. Pero pwede ko na matawag na ito ngayon na anti-mortem statements. Yung mga statements niya bago siya mamatay. So mas naniniwala na ako ngayon, yung mga kinuwento niya rito ay narinig ko na nitong araw pa nung ako ay maging editor ng 15 years sa People's Tonight. So, at nang umalis na ako sa People's Tonight kasi nakapasan ako sa pagiging abogado, pagka-graduate ko, mga 2004, umalis na ako sa People's Tonight. So, 2005, gumraduate ako sa pamantasan ng lungsod na Maynila at ako ay nag-take agad ng bar exam at nakapasa agad. Self-review lang po ako. So, iyan ang, kumbaga sa mga abogado na naging abogado, ay isang pinagmamalaki po yan, yung katotohanan na kung ikaw ay nakapasa sa bar exam na ikaw po ay sarili mo na lang ang inyong yung pagla-live, pagre-review. So, ito sa ngayon po, ang pag-usapan natin. Bago natin pag-usapan ito, ay gusto ko muna magpakilala. Ako po sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Engineer Dr. Toto Kausing. No, dating abogado, natanggalan ng lisensya ng ang Supreme Court sapagkat po ang dahilan ay nag-post po ako sa Facebook ng reklamo na aking sinampa. Reklamong pandarambong, pagnanakaw big time na ginawa nitong congressman dati namin sa aming 2nd District sa South Cotabato na si Ferdinand Hernandez. Ang kasabat niya rito ay yung kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez na may-ari ng Takurong Feed Mart. So, ang ginamit nilang tindahan, itong Takurong Feed Mart na nag-supply ng pagkain doon sa DSWD Office Region 12. At ang Region 12 naman, gagamitin naman itong pagkain na sinupply ipadala sa mga bakwit na mga Maranao nung kasagsagan ng giyera nung laban sa mga mauti o mga terorista. O, ngayon tumagal yun. Ang giyera na yun, nagsimula sa May, tumagal hanggang sa November, umabot pa yan ang giyera na yan. Kaya nung matapos yung giyera, ubos lahat ang mga bahay doon. So ngayon, dahil sa mga civilian na mga Maranao ay nagbakwit, ito ngayon ay responsibilidad ng ating pamahalaan sa panahon ni Duterte at binigyan sila ng mga pagkain. At para mabigyan sila ng pagkain, nilagay sila sa mga katabi malapit na mga lugar kung saan sila ay pwede makapagbahay ng temporary. At samantala habang nag-aaway, binibigyan sila ng pagkain ng DSWD. Ang pagkain dito na 1,143,120 packs, ito yung pag-usapan natin. Ito po ay nanggaling sa
sinupply ng Takurong Fitmart na pag-aari ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Kapatid naman ng congressman namin dati na si Ferdinand Dinand Ledesma Hernandez. So ang akusasyon ko sa kanila, kasama na yung mga opisyal ng DSWD Region 12 at yung back officials na pinangunahan ni chairman na si Mr. Jackie A. Lau, si Mrs. Emerita Dizon at saka si Muhammad Faiz Zarip. So sila po ay nagkutsaba, sinamantala nila na walang bidding-bidding para makapag-order. Penresyuhan lang nila ng todo. So nagkaroon ng pirmahan, nakakuha ako ng kopya ng award notice abstract na parang kontrata na rin yun, pinipirmado nila na kung saan pag doon mo kinita, tiningnan, ang pagbebenta ng bawat pakete ng pagkain, parang isang pakla na pagkain. Ang laman ay 500 pesos and 15 centavos. Na ngayon, naisulat po ito, na-publish po ito sa Philippine Center for Investigative Journalism. At siyempre nabasa ko, naging interesado ako dahil taga roon ako. So na-publish ito noong May 25, 2018. At napansin ko rin kinabukasan, ipinablis din sa ABS-CBN, ipinablis din sa ibang mga website ng mga newspapers at saka sa website din ng Mindanews o Mindanao News. So nabasa ko ron, yung nga nakita ko, tapos ang ginawa ko, para ma-confirm ko, pumunta mismo, napapunta ko ng kapatid ko sa Takurong Fitmart sa Takurong City. Nagpabili ako ng katulad ng items na nilagay at binigay sa akin na resibo ng Takurong City, Takurong Fitmart ay 270 pesos and 50 centavos lamang. Resibo yun. So ngayon, idadagdag lang doon ang tuyo na may tuyo man doon sa kanilang presyo na 515 pesos and 40 centavos. Pero nang dinagdag kong tuyo na nabili ko sa Takurong City Public Market ay 48 pesos ang 500 grams o kalating kilo, pero sa kanilang mga pack ay 400 grams lang. Nevertheless, 48 pesos plus 270 pesos and 50 centavos ay mauwi ka sa 318 pesos and 50 centavos. Ikumpara mo sa 515 pesos and 40 centavos. O 3 piso na lang kulang para maging 200 ang kinita sa bawat pakete. Ngayon ko ang binili ay 1,143,120 packs. Kung piso lang overprice mo, kikita ka na, maging milyonaryo ka na. Pero ang ginawa nila, in-overprice nila ng 200 million. So, yan po, yung istoryang yan ay pinost ko sa Facebook. Gumawa ako ng reklamo bilang abogado. Siyempre, marunong kong gumawa ng reklamo. Maliban dyan, ang mga ebidensya ko, hindi lang yung resibo na binigay mismo sa akin ng Takurong Fitmart na nagkakasabi doon na 270 pesos and 50 centavos lamang ang halaga ng item na binili ko kumpara sa item kapariha din sa item na binenta nila sa DSWD. So dagdag pa niyan, ay nakakuha po ako ng affidavit, sinumpang salaysay ng 5 tao na kinuha nila na nag-repack ng mga pagkain para i-deliver sa mga bakwit sa Marawi City. So ang lakas ng ebidensya ko, pinost ko sa Facebook. Pagkatapos, January 19, 2019, nasa Mindanao pa ako. At dahil hindi pa ako nakabalik na Maynila, ay inantay ko muna kung kailan ako makabalik, saka ko sinampa sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. So nakarating ako mga January 30, kaya January 31, pumunta ako sa Ombudsman at sinampa ko yung kaso. So January 31, 2019 ko sinampa. Anyway, yun po mga ebidensya ko. So ngayon, dahil nung pinost ko ng January 19, 2019 ay hindi ko pa nasampa, doon pa ako sa Corondal noon, ay kasalanan daw yun sapagkat hindi pa na-publish. Kaya tinanggalan ako ng lisensya. Anyway, that is a fact of life na that is siguro sabihin ko na pwede ako mag-ibang. Bakit? Kung magaling kang abogado, bakit? Na-disbar ka na ba? Na gano'n ang dahilan. Gano'n lang ginagawa ko. So anyway, yung pagka-disbar ko noon ay naibalita noong February 2, 2023 na sa TV at nakita ng aking nanay at tatay. Ang nanay ko naman ay nagkasakit kagad. Natulog na sa kama, hindi na bumangon.
hindi ayaw na kumain, nawala ng gana. So umuwi ako, kinantahan ko siya ng happy birthday niya kasi birthday niya ng February 10. So pagkatapos noon, na-hospital siya, hindi na siya nakalabas-labas. Agad siya namatay siya noong June 21, 2023. So, yan po ang dahilan kung bakit ako po natanggalan ng lisensya. Pinaglaban ko po ang pera ng bayan. At least, proud ako, tinatawag ko po yan na Medal of Valor Award. Yung pagkatanggal sa akin ng lisensya. So, sa mata naman ng mga COMELEC, ng mga opisyal, gusto nila akong yariin dahil nga sinisiwalat ko, ini-expose kong ginagawa ni George Erwin Mujica Garcia na sa pagsasabotahe sa eleksyon na Smartmatic. Sa sunod, sisiwalat ko, bukas isiwalat ko siya. Anyway, ipapile ko rin bukas pala, enonsyo ko lang, yung disqualification case kay Erwin Tulfo. Kasi kahit hindi na magbigay sa akin ng COMELEC ng aking request na certified true copies ng mga dokumento ng citizenship na ebidensya na American citizen si Tulfo. So in other words, nasa kamay pala ng COMELEC ang ebidensya na si American citizen si Erwin Tulfo, pero tinatago-tago nila. Bakit ako nila pinatanggal o tinanggal na kandidato pagka-senador? Disbarred lang naman ako. Tapos si Erwin Tulfo, mayroon pala silang hawak na Amerikano pala si Erwin Tulfo, tapos hindi nila tinanggal. Yan ang the biggest mystery ko. Ano meron si Erwin Tulfo? Natatakot siguro mga sa Tulfo mga tao doon. So anyway, that is the story, and let it be told again and again and again para magiging susunod yun sa yapak nila, hahabulin sila kahit saan ba sila tatakbo. Sinasabi niyan, your folly will catch you up even where you will go or you will escape. Kaya nga sabi ng mga Amerikano, the long arm of the law will catch you. Ganun lang kasimple. So anyway, let us proceed sa revelasyon ng patay na babae. Ang pangalan ng patay po na babae rito ay si Ning Santos. Si Ning Santos po ay, kung hindi ako magkakamali, ayon kay Vlogcaster Armandin, ay malapit kay Mr. Guillermo o Attorney Guillermo Paraino na siyang Customs Commissioner na itinalaga ni Fidel Valdez Ramos nung panahon niya na siya presidente. So ngayon, naging carry over siya sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ginawa rin siyang official. So, ang ginagawa naman itong, kung basahin mo itong revelasyon ni Ning Santos, itong tatlong Tulfo brothers, apat na, pati si Ben, ang ginagawa nila, yung follow the leader sila. Yung leader nila, leader of the band of robbers, ay si Ramon Tulfo. Ang gagawin ni Ramon Tulfo bilang leader sa mga magkakapatid, nag-imbento talaga ng istorya na hindi totoo. Nag-imbento talaga ng istorya. So, gumagawa ng istorya na kung ano-ano. Tapos, papuntahin si Jimmy Salgado ang kanyang ginagawang bagman o taga-kolekta. So, si Jimmy Salgado, ng bandang huli, yumaman siya, nagmarami siyang mansion. So, despite him being rich, ay nakonsensya nitong bandang huli at gumawa siya ng sinumpang salaysay. At doon niya nilahad na nagiging kolektor siya ni Ramon Tulfo. At ang style ng mga magkakapatid na Tulfo, kuyog. Pag binira ni Ramon Tulfo, ang kasunod bibira siya si Rafi. Pagkasunod, nakabigay ka na kay Ramon, si Rafi naman ang bibira sa iyo. Tapos pag binibira ka ni Rafi, pag ikaw na official na binibira ni Rafi, makipag-ayusan ka kay Rafi, kunin ni Rafi ang pera. Pagkatapos naman ang bibira sa iyo, si Erwin Tulfo. Ganun po style ng magkakapatid. Hindi pa ako nagkakamali dyan. Ganun po style, kahit sabihin pa nila. Alright, the first evidence ko po ay ganito. Si Erwin Tulfo at si Rafi Tulfo ay kinasuhan ni Attorney Carlos Su na taga Pangasinan na opisyal ng Customs Bureau bilang sa intelligence. Ngayon, ang kanilang una, tinira ni Rafi Tulfo
si Attorney So na extortionist, ng agaw ng asawa ng iba, siya. Kita mo si Tulfo, ang dami niya lang yung asawa, tapos akusahan niya si Attorney So na nangagaw ng asawa ng iba. Pagkatapos, nagpatayo pa ng mga mansyon doon sa Afubay, maraming mga mamahaling sasakyan. Yan ang akusasyon. So ngayon, kinasuhan diyan siya actually lumaban yan hindi siya si Mr. si Attorney Carlos So ay lumaban. Hindi siya kagaya ng ibang opisyal na tumiklop. So nang lumaban siya, ang ginawa ngayon, pinagtulungan si Erwin Tulfo na bumanat sa kanya. So it ended up na si Erwin Tulfo ay convicted sa Regional Trial Court sa kasong mga libelo na sinampa ni Attorney Carlos So. Si Rafi Tulfo ganun din, na-convict din sa RTC Pasay sa mga kasong sinampa ni Attorney So. Okay, nag-apila sila pareho, hiwa-hiwalay na kaso. Ang kay Rafi Tulfo, mga 12 kaso atay na sinampa ni Attorney So. So umabot sa Supreme Court. Sa Supreme Court, ang kaso na conviction kay Erwin Tulfo ay hindi binaliktad na Supreme Court. Bagkos kinatigan, sinabi ng Supreme Court na tama. Naging tama kasi ang pundasyon ng desisyon ng RTC Pasay ay sapagkat si Erwin Tulfo ay hindi muna nag-check kung totoo ang kanyang mga basihan para nilait niya si Attorney So bilang isang extortionist, ay na-convict siya, 4 na libel. Si Ramon Tulfo naman, kinonvict mga 12 counts to. Ganon din kwento si Attorney So man ang kalaban. So, ibig sabihin dyan mo makikita ang ebidensya bakit pare-pareho sila si Erwin Tulfo ay sumusulat sa Rimate. Si Tulfo sumusulat sa Abante. Abante Tonight. Abante. Ngayon, bakit pare-pareho ang subject matter nila? Yan po ang katibayan na talagang extortionist yung mga Tulfo. So ngayon, pag-angat sa Supreme Court, nanalo si Rafi Tulfo. Binaliktad. Ang nagdesisyon pa yun si Justice Marvic Leonen. Ang katwiran ni Marvic Leonen, hindi napatunayan ni Attorney So na kasinungalingan ang mga binasihan ni Rafi Tulfo sa pagtawag sa kanya na mang-aagaw ng asawa, extortionist, at mga nangungulikta sa mga driver ng mga truck o mga container trucks na mga kumukuha ng mga goods doon sa customs. Kay Erwin Tulfo naman, kapareho din sila halos ng datos o detalye, pero kinonvict ng Supreme Court si Erwin Tulfo. At sinabi ron na si Erwin Tulfo kaya ka kinukonvict sapagkat yung ginagamit ng mga balita ko ay fake news, pero hindi mo man lamang hindi ka man lamang nag-exert ng effort para checkin mo. So in other words, ganun po sila na klase na tao. Sinungaling, nag-imbento pa ng facts. Ganun din po yung kanilang kuya. So ang mangyari dyan, whatever Mon Tulfo gets, Rafi Tulfo also gets, si Ben Tulfo also gets, at saka si Erwin Tulfo also gets. Pag tinira ka ng isa, pag nagbigay ka ng pera, kung ikaw halimbawa opisyal ng bayan at kurakot ka, pag tinira ka ni Ramon Tulfo, bibigyan mo ng pera si Ramon Tulfo kapalit ng katahimikan. Pagkatapos, babanat nga si Ben Tulfo at ganun din ayusin mo, babayad ka para kapalit ng katahimikan. Shoot ka na sa butas, sa balde, tapos yung the same na mga ebidensya, ibibigay din niya. Pero hindi ebidensya yun, imbento na kwento. Bato naman kay Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo naman babanat sa'yo. At kung magbibigay ka naman kay Rafi Tulfo, ay tama na siya, si Erwin Tulfo ang pinakahuling babanat. Ganun po yung modus talaga ng mga Tulfo brothers. So ngayon, iboboto niyo pa ba yung dalawang Tulfo? Si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo maging senador? Please lang, over my dead body kung ako tanungin niyo hindi ko sila endorso. So ngayon, ito ipakita natin yung revelasyon ng isang babae na patay na po ngayon. Ito, ipakita ko ang resibo ko. I-upload ko. Baka sabihin naman ni Charles Whiskey, kala lang ito, chismis lang ito. Ito.
Ang petsa ng pagkasulat, August 4, 2007. Ang title ng artikulo ay Tulfo Brothers used their newspaper columns and radio programs for blackmail and extortion. So ito, sinulat po ito, no, ang mga subtitles niya. Tulfo Brothers used their newspaper columns and radio programs for blackmail and extortion. The Philippine media in deep shit too. Okay. Sinulat po ito sa dulo at basahin si Ning Santos. Okay? Ning Santos. Yan, kita nyo. San Simon Street, Santa Mesa Heights, Quezon City. Okay. So sinabi niya rito, Manila Assistant City Prosecutor Dennis Aguila recently, as reported in the newspaper today, August 1, 2007, recently recommended the filing of grave coercion and blackmail against Tulfo brothers, Ramon and Rafi, in connection with their threat to air through their radio programs and to publish in their respective columns derogatory items against custom collector Lourdes Mangawang. So, ibig sabihin, yan sinasabi ito. It should not be, ang nangyari dito, sabi ng writer, dapat hindi sumuko si Lourdes Mangawang sa mga pang-extort na mga tulpo. Okay? Pero dito, kumaso si Lourdes Mangawang ng grave coercion tsaka extortion. So, nakapag-desisyon ang Manila City Prosecutor's Office sa pamamagitan ni Assistant Prosecutor Dennis Aguila na sampahan ng kaso si Ramon tsaka si Rafi. So sabi dito, the Tulfo brothers demanded 500,000 pesos which Lourdes Mangawang pleaded to be reduced. Despite the fact that Mangawang was able to remit to the Tulfo brothers over 100,000 pesos over a period of time, the Tulfo brothers still maligned Mangawang, Ramon through his Philippine Daily Inquirer, and Rafi through his column in Abante Tonight. Here, makikita mo yung dalawang tao na matapos mo sila mabigyan ng pera, ay binabanatan ka pa rin. Ito po yung ugali ng mga tulpo. Ganito rin po si Erwin Tulfo. Tapos, dito, ang fiscal ay hindi naniwala sa mga depensa ni Rafi Tulfo na yung pera ay na pinadala ni Lourdes Mangawang ay binigay pala ni Lourdes Mangawang yun sapagkat takot si Lourdes Mangawang na malaman na siya at si Rafi Tulfo ay mag-boyfriend-girlfriend. At takot siya na malaman ng asawa ni Rafi Tulfo na taga Isabela Province na si Jocelyn Puwa. So, yan ang depensa ni Rafi Tulfo na hindi daw yun extortion, kundi hinulog na walang kasi, na-corner kasi itong mga Tulfo kasi ang ginawa ni Lourdes Mangawang, imbis na ibigay ang pera na cash, dineposito niya sa bank account. Sa bank account ng Jocelyn Puwa na asawa ni Rafi Tulfo. Yung si Jocelyn Puwa, pang ilang asawa nito, marami ito, pang-apat nata ito eh. So, the fiscal believed Mangawang's claim that the amount she was forced to deposit in the bank account of Jocelyn Puwa, as evidenced by deposit slips she presented in the name of Jocelyn Puwa, were amounts she remitted to Ramon and Rafi Tulfo to prevent them from enforcing their threat to malign her in public through respective radio programs and newspaper columns. So ginagamit nilang radio nila sa kadyaryo sa pangungutong. Ganun lang po kasimple yan. Tapos, ito si Lourdes Mangawang ay customs collector rin siya. So, ibig sabihin, pinapalabas nila na corrupt ito si Lourdes Mangawang. So, para hindi nila birahin sa radio program at saka sa dyaryo si Lourdes Mangawang, hiningian nila ng pera at nagbigay naman yung babae. 500,000 ang unang binigay. Nakiusap siya na mga 100,000 plus na lang binigay. So nakabigay na siya, binibira pa rin. Kaya nagsampa na siya kasi wala nang, hindi na matatapos eh. Ganun talaga ugali ng mga tulpo. Bira ng bira. So nagsampa siya ngayon ng kaso sa City Prosecutor ng Manila at naaprubahan ito at sinampa nga kaso. So the threat by Ramon and Rafi to air in the radio programs and to print in the respective columns derogatory items against Mangawang
originated from the refusal of Lourdes Mangawang to withdraw the charge of smuggling of prohibited chemicals for the manufacture of shabu she filed in mid-2000 against Zamboanga businessman Lee Pingwi. Okay? So, ang ano pala nito, dahil sa customs collector ito si Lourdes Mangawang, nakakuha sila nakadiscover sa isang cargo ay laman ay mga chemicals na gagawin para sa pagsagawa ng shabu. So, dalhin ito sa laboratory. At ito po ay import ni Mr. Lee Pingwi na negosyante sa Zamboanga City. So kung matandaan mo, si Lim Sing pala yung Chinese na pinapiring squad ni Marco Sr. Pero ito naman, si Lee Pingwi naman, ito taga Zamboanga na negosyante. So dahil doon sa sinampahan ni Lourdes Mangawang ng smuggling ng drugs, ito si Lee Pingwi, ay nakialam si Rapi at saka si Ramon na tinira si Lourdes Mangawang, ang kapalit pala nun ay hindi lang pera, kundi pipilitin siya na i-withdraw ang kasong drug smuggling na sinampa ni Lourdes Mangawang laban kay Lee Pingwi. Ang drug smuggling yun ay smuggling ng mga chemicals na gagamitin sa pagsagawa ng shabu. So anyway, like kidnappers who killed and kidnapped victims after collecting the ransom demanded, the Tulfo brothers still printed malicious items against Mangawang. Kahit na nakapagbigay ni si Mangawang ng pera, bidyanyaryo pa rin at sinulat sa radio. So ganun po ang ano nila. So ngayon, sinabi ito, may sinulat pa si Ding Santos ito, my book, The President and Her Men Kiss the Ass of Ramon Tulfo, discuss in detail the lies Ramon Tulfo printed in several installments of his Philippine Daily Inquirer column to malign Lourdes Mangawang, who showed extraordinary bravery and dedication as a government official because she not only refused to withdraw, more importantly, vigorously pursued the smuggling charge she filed against Lee Pingwi. Mangawang pursued the charge despite the clear bias in favor of smuggler Lee Pingwi. In favor of smuggler Lee Pingwi, exhibited by then Justice Secretary Hernando Perez and Chief State Prosecutor Jovencito Zunio, who both at the initial stage of the smuggling case exonerated Lee Pingwi. Mangawang bravely pursued to prosecute the case despite the initial exoneration given. And pagkatapos niyan, ibig sabihin, inabsulto pala si Lee Pingwi. Pero, kinontra inabsulto na siya ng later na lang. Pero, sinampa ni Lourdes Mangawang. Yan ang reklamo ni Lourdes Mangawang. So, sabi niya, yan po talaga ang totoong nangyari. Mga extortionist talaga yung mga magkapatid na media na Tulfo. So ito may sulat din siya isa. May petsa na May 19, 2007. Allegedly corrupt journalist ang tawag niya. Dear Mike, hindi ko alam kung sinong Mike yung pinadala nito. No, I have no independent knowledge on the contents of Reporters Anonymous Special Edition of October 2006. I could hardly believe the allegation that Arnold Clavio has a child by Sara Balabagan or that husband and wife team of Julius Babaw and Tintin Bersula get 35,000 monthly payola from smugglers. And also Joel Reyes-Obel also got monthly payola from smugglers. At least that 600,000 monthly extortions from customs officials by Tulfo brothers Ramon, Rapi, and Irwin contained in a sworn statement execution by Jimmy Saltiago, who himself is a multi-millionaire for being the extortionist agent, spy and runner at customs that Tulfo brothers and Rilangit, Shirley Rilangit pala nag-involve din sa customs sa before officials of the National Bureau of Investigation and in the presence of his Salgado's lawyer. Of course, if the owners of the Philippine Daily Inquirer and Philippine journalists condone the lies, intimidations, and extortionists Ramon Tulfo had his brothers, there might be some truth of the reported
corruption of Jojo Robles, Nixon Cuba, Tina Perez of GMA7, Jerry Baja of DCMM, Christine Herrera, Recto Mercene, Ray Pacheco, Rod Izon, Ted Filon, Alvin Capino, Orlen Trinidad, Julius Portona, etc. I have written that Randy David and Corina Sanchez expressed fears of the Tolpo brothers, but if the report of the Reporters Anonymous below is even half the truth, then my contention that indeed Philippine media is in deep shit blue. Imagine the president and her men kissed the ass of a son of a Satan prominent member of Sultan Manila, of Philippine media, the great liar, intimidator, and extortionist Ramon Tulfo. So yan po ang ma-share ko sa inyo sa ngayon na regarding about mga Tulfo. So, address, nakuha niyo na ha. May mga campaign or truth for mass media yan. Puro Tulfo po. Ang career po ni Ning Santos ay nabuhos niya sa pagsusulat patungkol sa mga Tulfo. So, yan po, patay na po siya ngayon, and I pray that her soul would go to heaven. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo. Sofro Cardenas, good evening. Carmelita Vagel, manluloko din ang Brothers Tulfo at di pa sila. Actually, mga bilyonaryo na po yan. Bilyonaryo na po sila. Paraan din magka-views nga. Galito sa akin. Tulfo din ito. Itong kaperes Tulfo, di na nagbaba ng bank account kapag naka-live. Ganun ba? Si ano yung sinasabi niya, si Maharlika ata. So, Hugh Guy Sipi, Ning is Guy. Guy pa, lalaki pala si Guy, si Ning. Thank you for telling me. Akala ko babae siya. Russell Maceda, attorney na doktor pa, tsaka engineer. Pag ikaw na, the best ka, boss. Totoo kasi, salamat po. Tapos Russell Maceda, obsessed na talaga itong taong na ito. Siguro, puro Tulfo na lang. Hindi man Tulfo, iba kanina ang topic ko. At hindi lang naman ako mag-isa ang tumitira ito. Maraming vloggers tumitira sa kanya. Na puro Tulfo na lang din binablog. Kung sa bagay, kahit umiyak ka pa dyan at mga pangarapin mo maging senador, ay ito, kontrapartido pala ito. Hindi ko nabasahin. Josepa Celestino Garfield. Mayroon pa kaming kamember sa grupo na nagsabi na si Rapi T yata yun. May inaayos na kaso sa programa niya. After magbigay ng $500,000 ay di na itinuloy ang usapan na kanyang programa. Ganun ba? So, Alfredo Ocampo Binoya, tapos Eli Cabrillos, tapos si Teresa. So, Russell Maceda, Eric de la Cruz, tapos si Unibert, so Datu Ali Haidar Hanok. Sabi ni Takiro Vlog, naka-witness kapon, nag-speech si Marcolita, bigla sila nag-alis niya, nandun. Ganun ba? Alam mo kasi mga BBM vloggers kasi sila eh. Jerry Cellphone, Puno, January 18, Bunyog Party List. Iba naman yun. Dapat, alam mo, naasar lang ako kasi marami iba nakasama na hindi taga-Bunyog. Amig iba na, hindi kasi ayaw sa iyo ng taga-Comelec sa dahilan na lagi mong tinitira si Comelec chairman. Ay, di balik kung yan naman na maging kapalaran ko, okay lang. No problem with that. Hindi naman ako mamamatay dyan. Sila mamatay. Kasi antayin na lang nila matapos ang term nila at paulanan ko sila ng kaso. Kasi ngayon hindi pa sila pwede matabla ng kaso dahil nasa pwesto pa. Univert, ang politiko dapat sa bayan ang naglilingkod. O gaya ng si Erwin Tulfo, nagsinungaling na TNT daw siya. Ang totohanan yan, katotohanan, si idol nyo, Erwin, ay sundalo. Inamin niya na kay Sharon Cunita sa programa na noong 2019. So, sundalo siya, hindi siya TNT. Kasi kung sinabi niya TNT siya, paano mangyari na maging TNT siya na yung the same time na rin ay sundalo din siya. Inamin niya sa pag-isundalo niya. Fernando Rafael Perdes Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Good evening. Marilo Fabian, Felix Sembrano Misahon Jr. Tapos Mary Grace Piatos, please like niyo po ang live. Okay? Tapos Valerie Serna, Crispin Rivera, Baby De Castro,
Shout out diyan kay Ernesto Lagramada. Kay kanino pa, marami pang iba, no? Kay Attorney Manny Saez, yung Fiscal Manny Saez, o kay Engineer Melvin Del Puerto, uh, kay Attorney Manny Topacio. Kumusta na lang diyan? Tapos may problema siya, may ginugulo siya ng mga taong ligaw o taong gustong kumita. So Pastor Aurelia, no Christ, no peace, no Christ, no peace. Okay, Jerry Sabio, bakit mga masama ang naging qualified? Yan ang problema eh. Unfair talaga ang life, no? Mas pinauna pa yung mga kurakot. So Andres Jacinto, no total post. At least masaya naman ako at natanggal na si Saldico na siyang utak ng tinatawag na na ayuda system. Si Ben Spineda, like Dan, yun malaking scam ito nang nanghihin ng abuloy, hindi ka mananalo. Ganun ba? Lidong, bakit nga masama ang naging qualified sa Senado? Anyway, I want to announce to you, bukas po isasampa ko ng unang disqualification case laban kay Erwin Tulfo kahit na hindi nabigay ang COMELEC ng certified true copy. So ganoon. Pagkasunod yan, gagawa naman ako ng reklamo para sa ethics complaint para matanggal siya muna sa House of Representatives. Kasi kung sa Supreme Court ako masampa direkta, ang problema ko, hindi naman ito tatanggapin ng Office of the Solicitor General. Ang subject matter ko sana ay yung Amerikano siya nung time na tumakbo siya. So dapat yan magiging subject matter ng ethics case. Okay? Albert Hilongo, sundalo nga TNT, tago ng tago. Para ayaw makita ng baka tama ka naman, para hindi matamaan ng bala, TNT siya. Si Ben Spineda, like that. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? Sa sunod, abangan sa sunod. Mga bukas naman.